Now, back to T3 dito sa TV5. Kada Merkules na po itong aming T3 Caravan mula sa alas 2 hanggang alas 6 ng hapon. Alas 2 hanggang alas 6 dyan sa SM Novaliches. Huwag po kayong makalimot, magdala ng lehitimong ID, bit-bitin ng mga importante mga dokumentong kaugnay sa mga reklamo. Nagbabalik po ang T3 Servisyo Caravan. Balikan po natin ang aming nakababatang kapatid sa dyan po sa SM Novaliches para sa susunod nating kapatid na may dudulog sa T3. Tolmon? Tol, naniniwala ako dito sa sinasabi nitong mag-amang baligwat. Dahil pumunta sila rito, wala silang, umutang pa sila ng pamasahe. Alright. Biro mo, yung kung talagang hindi sila sinaktan at hindi sila naggrabyado, hindi pupunta yan dito at mangungutang. Saan kayo nangutang? Sa 5-6? Sa kapitbahay namin. Sa kapitbahay nila, umutang. PNP. Oo. I-refer na natin yung kanilang kaso sa PNP. Sir, Yan na. pwede ho ba? Makakatulong Ito ngayon, nagrereklamo sila laban sa kanilang barangay captain. Binugbog sila, tapos pinalo ng 45 na walang lisensya. Aminado yung kapitan na walang lisensya yung kanyang 45. Ano po ba ang dapat natin gawin? Kukunin po namin yung mga detalye. Kukunin po namin yung detalye ng kanyang reklamo at pangalan ng barangay captain at pape-verify po natin sa firearms kung talagang walang lisensya at gagawa po tayo ng action. Aminado po yung barangay captain na mismong wala siyang lisensya doon sa kanyang baril. Sige po, at gagawa po namin ng action. I-refer po namin sa sa unit ng aming PNP para po mabigyan ng action ng kanyang reklamo. Mayroon bang posibilidad na sampahan ng illegal possession of firearms si Kapitan? Pag napatunayan po na talaga meron siyang baril na walang lisensya at mare-recover namin yung kanyang baril, kasampahan po namin siya ng illegal possession. Ano po bang kapurusahan ng illegal possession? Sana makuha namin yung baril. Baka magpapalit. Under the law, ano po yung sa batas? Ano yung parusa sa illegal possession of firearm? Hindi ko lang po masiguro pero medyo mabigat po ang kaparusahan ng illegal possession. 200,000 yata yung... Ang bail, 200,000? Tolmon. Tolmon! May kabigatan yung illegal possession of firearms, sabihin mo kay Kapitan, dahil yung bail, 200,000 pesos. Sabihin kay Kapitan. Kapitan! Kapitan! Wow, Kapitan! Kapitan Balitor! Diyan ka ba, Kapitan Balitor? Wala na si Kapitan Balitor. Anyway, kung naminaw kasama, Kapitan, na mag-ready ka na ng 200,000 na piyansa. Kaya arestuhan ka na ng mga otoridad. Hindi lang yun, pati yung physical injuries. Pati yung grave abuse of authority. Sige, Tolmon, okay. Ilalapit na sa PNP yung problema ng dalawang taong yan. Samantala, may bagong kaso rin tayo yata, Tolben. Isa pa. Hakulin. Kasama na ni Tolmon. Tolmon! Meron din yata ang kaso yata dyan. Tolmon? Okay. Si Jeddah. Sa Jeddah, ayan. Jeddah. Kaibigan. Okay. Okay. Malayo yung mic eh. Sa Jeddah. Ano yung lapit mo rito? Yung anak ko po na nasa Jeddah, nasa ospital po ngayon. Nagda-dialysis po siya 3 times a week. Ay ngayon po, sabi kahapon ng anak ko, i-discharge na po siya ng ospital. Ay wala naman po siya matutuluyan doon. Kaya ang gusto ko po, umuwi siya dito. Alright. Yun po ang gusto ng anak ko, umuwi dito. Kaya lang wala pong perang pamasahe. Okay. Wala naman po kaming malalapitan. Alright. Sige. Kaya dito na po kami nagpunta. Kagabi pa po kami dito.
Tol, sinong natawagan na ninyo? Nasa linya na ng ating telepono, Tolmon, si Overseas Workers Welfare Administration Deputy Administrator. Sino? Pino. Si Chona. Chona. Sandali lang, Tolmon. Ito, si Jonah Chico. General Manager ng agency, si Chona Chico. Si Miss Chona, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Yung narinig niyo ho yung reklamo ni nanay. Opo, hindi po namin alam na meron pala kaming reklamo dyan sa magulang ni Miss Cheris Espiritu Mangampo. Hindi naman ho nagreklamo. Ang kanya lang, matulungan siya maibalik yung kanyang anak dito sa Pilipinas dahil discharge na. Pero ang problema, wala pong matuluyan yung anak niya sa mga oras na ito. At bukas, gusto niya po makauwi, alahong pamasahe, ma'am. Ganun na lang po, sir, ganito po ang gagawin namin. Kasi kailangan pong ma-issuehan kagad yan ng exit visa. Okay. Pagkatapos, papadalan po namin kagad ng ticket. Ayun. Lalo pong madaling panahon, sir. So, anong pwedeng gawin ni nanay? Pumunta, makipag-coordinate sa inyong ahensya. Opo, dapat po, ganun naman po talaga dapat ang ginawa niya para hindi naman po kami nanguhula kung ano po yung problema nila. Alright, sige. Ay, nanay! Nanay! Anay, narinig mo? Opo. Okay. Hindi ka ba lumapit doon sa Lumapit agency? po kami doon, tapos pinabalik-balik lang po kami. Sabi, tatawagan Sasamahan daw na. po kami. Alam mo, nagsisinungaling yung agency, ha? Ganito na lang siguro, Tolmon. Kasi hindi naman lalapit yan dito kung Dalawang balik lang po kung kami hindi doon. inasikaso yan. Alright. Okay, ayan. Okay. Ito, Tolben, Sabi si lang lagi Administrator. kami Si tatawagan. Deputy Administrator Josefino Torres ng OWA, sir. Magandang hapon. Magandang hapon po naman. Ay, narinig niyo ho ba yung reklamo rito ang inilapit ho sa amin sa T3? Opo, yung kay OFW Cheris. Yes. Opo. Ano ho magagawa ninyo, sir? Mga po. Member po siya ng OWA. Okay. Dito po, hawak ko na yun sa Ayun. output ng ating Okay. verification Okay. sheet. Hello? Opo. Okay, sir. Active member po siya. Kaya Okay. gagawin natin yung magagawa natin para mapauwi agad yung ating kababayan si Cheris. Okay, sir. Cheris. Okay. Opo. Medyo wala na ho tayong oras. So, ang gagawin na lang po namin, sasabihan po namin si nanay, sasamahan po namin sa inyong tanggapan bukas. Ano po? Opo. Okay. Pero meron na ako dito database. Hindi na ko kailangan si nanay pumunta except gusto ko malaman yung number ni nanay para Yun. mapilitaan Ayun, ko okay. agad siya. Nanay, narinig ho ninyo? Narinig nyo? Opo. Ayan, pumunta na lang yung telephone number na lang siguro. Ibigay ho natin kay Deputy Administrator Torres para makipag-ugnayan po kayo sa kanya at gagawa po sila bukas ng aksyon. Ano po? Kukunin natin yung telephone number ni nanay. Okay, bibigyan yan, Tolmon, off the air. Oo. Administrator. Alright. Okay. Deputy Administrator. Okay. Torres. Alright. Magbabalik pa po ang T3 Servisyo Karaban. Diyan lamang po kayo. Sumbungan ng bayan ang tunay na